Welcome back po sa ating channel mga ka-treasure hunter. Nandito na naman po tayo upang magbabahagi ng kaunting kaalaman. At ang atin pong ibabahagi ngayon ay ang tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army na kung saan itinago po sa ating bansa. At ang atin po ngayong tatalakayin ay ang tungkol po sa man-made mountain mga ka-treasure hunter, Luzon, Visayas at saka Mindanao. So bago natin umpisahan ang ating pag-uusapang topic mga ka-treasure hunter, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell. So pag-uusapan nga po natin mga ka-treasure hunter ang tungkol po sa man-made mountain sa ikalawang pagkakataon. So may nauna na po tayong video niyan at atin po itong uulitin sapagkat nais po nating maiparating sa inyo ng mas klaro kung ano po ang man-made mountain ng mga Japanese Imperial Army at kung mayroon nga ba talagang man-made mountain. Baka sabihin nila ay haka-haka lamang ang mga man-made mountain. Ang man-made mountain ng mga Japanese Imperial Army. Gaano nga ba katotoo mga ka-treasure hunter na gumawa ang mga Japanese Imperial Army ng man-made mountain? Atin po itong alamin kung may katotohanan o wala. So ito po ay tunay na kwento mga ka-treasure hunter. Nung ako po ay umakyat sa kabundukan ay nakasalamuha ko po ang isang pointer na kung saan sila mismo ang yumari ng tinatawag na man-made mountain. So ang mga Japanese Imperial Army po mula po sa Davao City, example po lang natin ang Davao City mga ka-treasure hunter. Magmula sa Davao City ay naglakad sila lulan ng mga karumata o mga sasakyan na kung saan hinihila ng mga baka at kabayo ay sinakay nila ang kanilang mga treasure at ibinaon po nila sa mga kabundukan sa Mindanao. So ang una po nilang dinaanan ay ang North at saka South Cotabato na kung saan ikinalat po nila ang mga kayamanan na kung saan kanilang daladala. At ang kanilang mga ginamit ay ang mga bihag na kung saan kanila pong matatagpuan sa bawat pinapasok nilang lugar. At ilan po sa mga trabahante na kung saan ito ay mga native sa kabundukan ay ang mga manubo na kung saan atin pong nakausap. Ito po ay isang pointer na kung saan siya ay nagsabi na ang mga kayamanan ay ibinaon sa mga man-made mountain o yumari po ang mga Japanese Imperial Army ng bundok na maliit na kung saan kanila po itong ginawa gamit ang kanilang mga bihag at mga high-tech na gamit noong unang panahon sapagkat ang mga Japanese Imperial Army ay may mga dalang bulldozer, mga ka-treasure hunter na kung saan marunong po silang gumawa ng mga equipment na kung saan tatapyas at pwedeng magdagdag ng lupa sa itaas ng bundok. So ang mga Japanese Imperial Army nga po ay gumawa ng man-made mountain ayon po sa ating nakuhanan ng salaysay na kung saan siya po ang nagkwento na gumawa ang mga Japanese Imperial Army ng mga man-made mountain. So ayon po sa kanya, ang mga Japanese Imperial Army ay gumawa ng mga kalsada noong unang panahon sa kabundukan at kanila pong tinapyas ang buong bundok at ginawa nila itong triangle. So yung bundok na isa lang ay pinaghiwalay nila mga ka-treasure hunter at ginawa nila itong hugis triangle na kung saan sa gitna ay ginawa nilang kalsada na nag-letter Y. So yan po ay isa lamang sa example ng mga Japanese Imperial Army na kung saan may nakawitness na isang tao na kung saan naging pointer po kung gumawa nga po talaga ng mga man-made mountain ng mga Japanese Imperial Army. At ayon pa sa kanya, ang mga bundok na matataas ay kanila ding tinapyas at nilagyan ng treasure ito at tinakpan uli at mahalata mo na binilog yung itaas ng bundok na kung saan dinagdagan po nila ang itaas ng bundok. Yan po ang naging dahilan kung bakit ang bundok ay
mayroong hugis na parang burol o mabilog sapagkat ito po ay kanilang dinagdagan at ginawang man-made mountain. So pinatong po nila sa itaas ng bundok ang kanilang ginawang burol na kung saan tinatawag na man-made mountain. So hindi lang po sa patag sila gumawa ng man-made mountain, maging sa itaas po ng bundok ay gumawa po sila ng tinatawag na man-made mountain na maliit. So hindi po ganong kalakihan ang kanilang ginawa mga ka-treasure hunter. Mapapansin natin ito ay parang pabilog at kakaiba siya sapagkat wala masyadong tumutubong kahoy at halaman lamang na maliliit ang ating makikita rito. So yan po ay isa lamang sa ating nakuhang impormasyon tungkol po sa mga man-made mountain na ginawa po ng Japanese Imperial Army. So atin po itong ginuhit at isasalaysay sa inyo kung paano nila ito ginawa mga ka-treasure hunter. So ipagpatuloy natin mga ka-treasure hunter ang ating layout tungkol po sa man-made mountain na ginawa po ng mga Japanese Imperial Army. So ito po ang itsura ng mga man-made mountain na ginawa po ng Japanese Imperial Army. Perfect shape po siya na pabilog na parang itinaob na bula. So kung mapapansin natin siya po ay maganda ang pagkayari at karaniwang pinagtataguan ng treasure ay nasa gitna. Sa gitna po ng burol na maliit. At mapapansin natin ang burol na yan ay hindi masyadong nalaki ang mga punong kahoy kapag mayroon mang tumubo dyan mga ka-treasure hunter. So ilan po sa mga burol na ginawa ng mga Japanese Imperial Army ay hindi masyadong tinutubuan ng punong kahoy. Kung mayroon man ay maliliit. At ang iba po na mga man-made mountain ay ginawa po ng mga Japanese Imperial Army sa itaas po ng malaking bundok. So kung bundok yan ay gagawa pa sila dito ng tapal sa itaas. Tatapalan nila ang bundok at doon nila ilalagay sa gitna ng tinapal nila yung treasure mga ka-treasure hunter. Lagi pong sa gitna ang kanilang pinaglalagyan kapag bilog ang burol na yan. So ito po ay ating in-illustrate sa inyo itong drawing na ito na kung saan ito ay totoo mga ka-treasure hunter. At ito ay dating isang bundok lang. So ang ginawa ng mga Japanese Imperial Army ay tinapyas yung isang bundok at ginawang triangle. So kung mapapansin ninyo ay naging triangle na yung bundok at nilagyan ng kalsada sa gitna ng letter Y. So itong structure na ito ay dating isa lang. Nagiging tatlo siya sapagkat binuldoser nila ang gitna at nilagyan nila ng letter Y. Kaya naging triangle po ang itsura ng bundok. Ito po ay nasa North Cotabato ito, mga ka-treasure hunter. Ang mapa ng Japanese Imperial Army na ito. Na itong example na ito na kung saan ating ibinahagi sa inyo. Ito po ay may witness mga ka-treasure hunter. Naroon po ito sa North Cotabato. At isa po sa ating na-encounter noon na pastor na kung saan nagtuturo po sa kabundukan ay isa sa tumitira ng man-made mountain at nakita natin at nasaksihan natin ang paghuhukay nila sa man-made mountain. So nung nakita ko sila na nag-recover sa man-made mountain ay umabot na po sila ng 100 feet sa ilalim. So maaaring 200 feet or mas mataas pa ang huhukay nila sa ilalim sapagkat medyo may kalaliman po ang man-made mountain mga ka-treasure hunter. So yan lang po ang ating may bahagi sa inyo mga ka-treasure hunter kung paano niyari ng mga Japanese Imperial Army ang man-made mountain. So sa kabundukan po talaga ng Mindanao, Visayas at maging sa Luzon ay yumari sila ng mga kalsadang maliliit sa kabundukan at gumawa sila ng mga burol na maliliit upang hindi ito mahalata at hindi mapansin na doon nila itinago ang mga nakatagong kayamanan ng
kinuha po nila sa Southeast Asia. So hanggang dyan na lamang po ang ating pagbabahagi at sana po ay mayroon tayong naibahagi na naman sa inyong kaalaman tungkol po sa mga man-made mountain kung paano nila ginawa ang burol na yan, mga ka-treasure hunter. At hanggang sa susunod, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po.